syempre naman, sino pa ba magtutulungan? Tayo lang din naman. So nagpapasalamat. Magandang araw nga pala sa inyo mga kainis, ano? Papasalamat ako kay Mr. Accountant kasi ngayong araw na to, hindi po tayo nakalabas ng bahay niya. Gawa ng hinayupak na pato o gout yata to, no? Umatake na naman. Yan, pero hindi siya gano'n namaga, ano, mga kainis, no? Kaya ang ginawa ko muna, pinahinga ko muna ngayong araw na to. Buti na lang si Mr. Accountant naka-day off, kaya andito siya, inaalagaan tayo, hindi tayo masyado nagkikilos. Winter, Spring, Summer, or Fall, tuloy ang buhay sa Canada. Wala, bang itapon niya yung tsinelas ko. Yung auction ko, baka may gusto mo bilhin. Wala, yung... Ay, natabi ko ito dito, lalabang ko. Baka kasi yung gusto mo kumuha. Gagamitin ko pa yan. Ay, gamitin mo ba? Oo, pag tayo dun sa ano, wag mo na isanla. Gagamitin mo pa sa hotel. Oo. Sarap kasi kumain dito sa Canada. Ay, sa Pilipinas eh. Sarap kasi mamasyal eh, no? Sinisip pa eh, no? Ay. Busok. Yan, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainis. Ano, kung nasaan man kayong araw na to, no? At dalawang araw tayong nakulong sa, ano, sa kwarto natin. Gawa ng namamagang pauli natin. Ngayon ay araw ng Tuesday mga kainis, ano? February 10, 2026. At nakakapaglakad na muli tayo gawa ng nawala na yung pamamaga. Buti hindi tumuloy yung pamamaga ng pako. Yan, gala-gala muna tayo mga kainags, ano, kasi halos 3 araw pala tayong ano, na balatenga sa kwarto, sa loob ng bahay para tayo nakakulong. Kaya sabi ko, para akong hirap nung nakakulong ko lang, tapos yung mga bintana ng kwarto limitado lang eh, no? Kaya nakakabagot. Kaya sabi ko hindi ako lalabas ngayon. Wina-warm up ko lang yung paa ko para kondisyon, kasi bukas pangatlong araw ko na makapaggala-gala tayo mga kainags, ano? Yan, harap ko na nga rito yung camera. Tapos nabasa ko nga pala yung mga comment ninyo kahapon, ano? Doon sa vlog natin na sa Okada. Marami nag-comment bakit daw lagi ko pinapagastos si mga kapatid ko pag lumalabas tayo. Tapos bakit daw ano, yung tsinelas ko yung tagpi-tagpi, tapos yung mga suot ko raw na damit, bakit daw ganun ang suot ko pag pupunta ako sa mga restaurant or sa pupunta tayo sa Okada. Nakakahiya raw ako dahil Canadian citizen daw tayo. Tapos ganun daw yung mga suot ko. Tama, maganda yan. Sasagutin natin yung inyong mga katanungan, gawa ng wala tayong maisip na content ngayon, gawa nga na hindi tayo masyado makapaglakad eh, no? Tama, binigyan nyo ako ng content, magandang content, question and answer mga kainags, ano? Pasok lang muna tayo sa bahay. Yan, magandang umaga sa inyo. Ay, hindi, hapon na pala mga kainags. So, alas 2:30 na po ngayon ng Tuesday, February 10, 2026. Yan, so maraming salamat po sa mga nag-comment dun sa huling vlog natin, kasi nagpapasalamat po uli ako. Yan, walang katapusang pasalamat kasi namumroblema po ako kanina pa po kung anong vlog ang i-upload ko. Kasi wala na po ako may upload kasi gawa nga ng halos 3 araw po tayong nandito sa kwarto para tayo nakakulong. Grabe, mabuburyong na ako rito, grabe, kasi nga gawa ng gout natin, ano. Buti na lang, pasalamat ako, hindi tumuloy, at ngayon medyo gumanda-ganda na po ang aking pakiramdam. So umpisahan ka agad natin mga kainags, ano. Bakit nga ba maraming nagko-comment na hindi ko raw pinapakain yung aking kapatid na si Mr. Accountant nung kami pumunta sa Okada? So unang-una po, gusto ko lang po mag-explain, ano, kasi actually ayoko nang mag-explain pa sana ng mga ganito about sa pera, mga ganito, mga ganyan, kasi ayoko na pong isama talaga sa vlog ko yung mga pera, mga about pera ganito. Ako lang po, yung mga niche ko lang po sa mga vlogs natin ay good vibes lang po, yun lang po ang gusto ko ipakita. So hindi po lahat ng mga ina-upload ko mga vlogs kailangan ko pong ipakita na kumain kami, na kailangan ipakita ko na nagbigay ako ng pera. Yan, kasi may mga nagko-comment pag napanood nila yung the whole video natin, sasabihin nila, oh, hindi mo man lang pinakain si Mr. Accountant, o hindi mo man lang binigyan ng pera si ano, o hindi mo man lang inilibre sa ganitong ano, o hindi ka man lang nagpakain doon sa Mindoro bago ka umalis, yung nagpa-despedida. So maraming mga nagko-comment po na ganyan, ano, na hindi po nila nakikita sa videos, which is hindi naman natin masisisi sila, kasi yun talaga yung nakita nila sa video at yun doon po sila nagbabase. Pero sa akin po kasi, hindi po kasi lahat ng mga ginagawa ko na ipapakita ko po sa videos. Yan, so katulad nung kahapon, yung vlog natin kahapon,
bago po kasi kami pumunta sa Okada ni Mr. Accountant, kumain na po kami noon. Kumbaga yung start lang ng vlog natin, diretso agad tayo doon sa Okada, tumingin-tingin tayo ng mga pagkain, sabi ko mamahalin. Yeah, so yung mga vlog ko po, wag niyo pong masyadong sineseryoso kasi good vibes lang po tayo. Alam niyo naman po ako pagdating sa mga vlogs natin, di ba? Medyo may kalokohan, katantaduhan, mga ganun po, no? At yun na nga, tapos marami nga nagko-comment na bakit daw tinitipid ko si Mr. Accountant. Yan. So sige, sabihin ko na rin mga kainags, ano? So si Mr. Accountant kasi mga kainags, ano, hindi yan basta-basta pwedeng kumain ng kung ano-anong pagkain. So hindi ko na sana sasabihin to pero sige na, explain ko na sa inyo para naman maliwanagan kayo. So si Mr. Accountant, hindi siya ganun kalakas kumain mga kainags. So kasi may mga pagkain na pwede lang sa kanya, which is advisable sa kanya yung siya yung magluluto rito kung ano yung dapat yung pagkain. Kasi po may mga ilang karamdaman si Mr. Accountant. Kaya kung hindi nyo man po kami nakikita kumakain sa restaurant, meron pong mga dahilan yun. Minsan kumakain po kami sa restaurant, hindi ko lang po na ipapakita. Kaya nga sabi ko po sa inyo, hindi po lahat ng mga nangyayari sa buhay namin pwede ko pong ipakita or kaya kong ipakita sa vlogs natin. Kasi minsan kumakain kami sa restaurant, hindi naman ako pwedeng mag-vlog kasi syempre, 'di ba? May mga sitwasyon na pangyayari na hindi ka pwedeng mag-vlog or hindi mo maipakita. So nilalagyan ko rin po ng distance. Hindi po lahat ng nangyayari sa buhay namin kailangan ko pong ipakita sa vlog. Sana po maintindihan nyo, no? Tapos pangalawa po, ang tagal na, ang dami na nagko-comment nito noon pa nung pagdating ko pa lang dito sa Pilipinas. Maraming nagko-comment, bakit daw lagi kong pinapagastos sa tuwing lalabas kami at mamamasahe ay yung mga kapatid ko. Si Mr. Accountant daw lagi nagbabayad ng panggastos, si Mr. Accountant daw lagi nagbabayad ng pagkain namin. Bakit daw hindi daw ako gumagastos? Yun. Kahit yung nasa Mindoro ako, bakit daw hindi nila nakikitang nanlilibre ako sa mga kasama namin sa bahay? Bakit daw hindi nila nakikitang nagbibigay ako ng pera, pamasko? Diba? Lahat ng mamit natin, bakit daw hindi nila nakikitang nagbibigay ako ng pera or nagpapakain? So alam nyo mga kainags, pagdating sa mga pera-pera, kasi yun na, nabanggit ko, ayoko kasing yung vlog ko, ayoko magkaroon ng involved about money. Ayoko ipapakita ko, nagbibigay ako ng pera. Pero yung mga nakarang vlogs natin, pinakita ko na rin yung pumunta tayo sa yung nangisda tayo sa Kalapan, kay Mr. Boss Chip. So pinakita ko na rin kahit paano nag-abot ako. Para lang masabi ko sa inyo. Pero hindi ko po talaga pinapakita yung mga ganyang klaseng bagay. So yun na nga, sabihin ko na po sa inyo, mula po nung dumating ako dito sa Pilipinas, sa piling ni Mr. Accountant po, ni Singkong Duling po, hindi ko po pinagastos si Mr. Accountant. Hindi ko po siya pinagastos. Alam niya po yan. At alam po yan ng family ko. Yun, kung nakikita nyo man po siya na siya yung nagbabayad ng pamasahe, siya yung nagbabayad ng pagkain namin, lahat ng lakad po namin, pera ko po yun. Actually, ayoko na sabihin, ang pangit kasi. Ay, yung pangit kasi pag-usapan yung pera, no? Pera ko po yun. Ang ginagawa ko lang po, kay Mr. Accountant ko lang po pinapahawak yung pera para siya po yung magbayad at makapag-concentrate po ako sa pagbablog. Yan. Siya po yung taga-ingat yaman ko. Pero sasabihin ko po ulit sa inyo, wala pong na pinapagastos ako sa mga kapatid ko. Ngayon, naalala nyo ba yung yung pinsan ko at saka yung tito ko nung dumating ako dito sa Maynila, di ba? From Laguna, pumunta pala kami ng Laguna, no? Hindi ko na rin pinakita doon mga kainags, no? Nung nagbigay ako ng pera. O yan, sasabihin ko na sa inyo, ayoko sabihin, ang pangit hindi ako sanay, pero sabihin ko na. Wala na tayong magawang content ngayon sabihin ko na, total, maraming mga nagko-comment no? So binigyan ko po ng pera yung tita ko. US dollar US dollar, hindi Canadian dollar. Tapos yung isa kong tito, binigyan ko rin ng pera. Tapos yun, yung pinsan ko at saka yung tito kong isa, 'di ba, ginala nila ako sa Binondo, 'di ba? Sa Ongpin, gumala kami, 'di ba? Lahat 'yun, lahat ng gastos na 'yun mga kainags, ako gumastos no. Pinakain ko sila, lahat. Sabi ko, bahala kayong kung saan yung gustong restaurant kumain tayo. Kainan natin 'yan. So lahat 'yun kinainan namin, mga gusto nila. Sila yung pinapili ko na restaurant mga kainags, no? At bukod doon mga kainags, no, nagbigay pa ako ng tip sa servidora. Oh, kita? Mira mo, 'di ba? So nagbigay pa ako ng tip. Huwag yung sabing maliit. Malaki yun mga kainags, ano yan?
Pero syempre, malaki na yan dito sa Pilipinas. At hindi lang yun mga kainags, ano? Pagkatapos namin maghiwa-hiwalay nung pinsan kong si Ronald at nung tito kong si Tito Romy, abay nagbigay din ako ng, di ba, syempre pinasyal nila ako eh. Pasalamat ako, binigyan ko rin ng tip, sweldo nila doon sa araw na vlog na ginawa namin kasi ang dami namin vlog na nagawa noon eh. O di ba? Baka tanungin niyo kung magkano? Abay, medyo may kalakihan mga kainag. Syempre naman, nagulat nga sila eh. O di ba? At sigurado ako, nagulat din kayo nung sinalaman yung nagbigay ako ng pera at nagpakain ako sa kanila kasi alam nyo, hindi kayo sanay. Alam ko pala na hindi kayo sanay na ganun ako gagalante. O, di ba? Yan. Ano lang tayo mga kainas, ano lang tayo, good vibes lang tayo. Pero totoo po yung sinasabi ko. Yan, kaya malakas ang loob kong magsalita ngayon, kahit marinig ng sino man ng mga involved na binabanggit kong pangalan dito, kung sino man kamag-anak ko, totoo po yung sinasabi ko. Yan, so busog sila, yung pinsan ko, yung tito ko, busog sila, masaya sila, kasi nakapamasyal sila, nagkita kami. Siyempre, nabigyan ko pa ng share, ng tip mga kainags, ano? Kahit po yung nag-assist sa atin doon sa farm ni Boss Chip, inabutan ko rin po yun, yung katutubong mangyan, inabutan ko rin po yun, pero hindi ko na po pinakita sa vlog. So yun, tapos umuwi ako sa Mindoro, halos isang buwan ako doon mga kainags, ano? Lahat ng gastusin po namin sa bahay, ako po yun, sa akin yun, wala akong pinagastos sa nanay ko. At lahat ng mga nakatira doon sa bahay namin, maniwala kayo sa hindi, binusog ko po lahat yun ng masasarap na pagkain. O, syempre masasarap na pagkain eh, baka ibang pagkain naman ang masarap na sinasabi nyo. Sa amin basta masasarap mga kainags, ano? Yung walang hindi kailangan magtipid sa pagkain nung nandun ako sa San Jose Mindoro. Syempre yung tinitira namin mga seafoods, iniiwasan namin yung mga karne, iniiwasan namin yan mga kainags, ano? Kasi healthy living style na tayo ngayon. Alam niyo na, mga sakit-sakit lumalabas na, kaya iniiwasan natin ng mga karne, mga baboy, pero mga isda masasarap ang luto mga kainags. So, paksiw, yan, sarap na yan sa amin. Sinigang, pero ang sarap mga kainags. O, di ba? Yabang ko, no? Yan. Sanay naman na kayo sa akin, eh. Mambihira naman, no? Yan, basta good vibes lang tayo mga kainags, ano? So, hindi ako nagagalit doon sa mga nag-comment, ano? Na kuripot ako, di ba? Na nakakahiya ako. Hindi po ako nagagalit kasi nga nagpapasalamat na po ako sa inyo dahil very concerned kayo sa akin, very attached kayo sa akin, sa vlog ko. Kasi nagko-comment kayo. O, di ba? Tapos, yun na nga mga kainags, ano? Nung nagkita kami ni Boss Chip, aba mga kainags, si Boss Chip, ayaw niya akong pagastusin. Tinatanong ko siya, tol, ano bang gusto mong pagkain ngayon? Ayaw niyang bumili sa labas. Ang gusto niya kasi, yung sila yung nagluluto. Kasi, mas maganda raw pag sila yung nagluluto, mas healthy. So, ayaw niyang kumain sa labas kasi syempre, di ba, hindi natin alam kung ano yung mga seasoning na nilalagay sa labas, mga pagkain. Pero kumain din kami isang beses sa isang restaurant. Ako sumagot nun mga kainags. Hindi ko na rin pinakita sa vlog yun. Ayoko na rin basta-basta ipakita sa vlog ng bira ko ng bira ng vlog. Di ba? May time na pagod ka na, hindi ko na makapag-vlog. So yun. Tapos yun kasi sila Boss Chip, walang microwave yan mga kainags. So, tinatanong ko, ba't wala kayong microwave? Kasi meron daw effect yan. So, healthy living style mga kainags, ano? Healthy living style, mas gusto nila yung sila na nagluluto ng pagkain. So hindi niya ako pinagastos. Tapos yun, ngayon bumalik ako dito sa Kalentong mga kainas, so dito sa Maynila bumalik ako dito. Mula nang bumalik ako mga kainas, hindi ko pinapagastos si Mr. Accountant. At lagi kong binubusog po yan. Lagi kaming kumakain, maniwala kayo sa hindi. Hindi ko lang maipakita, sabi ko nga sa inyo, hindi naman lahat ng ginagawa namin dito ay kaya ko ipakita sa vlog or pwede kong ipakita sa vlog. Hindi po. Kung yung lagi ko ipapakita, paano pa yung mga, di ba? Wala na, hindi ko na maipapakita yung mga tanawin na gusto ko ipakita sa inyo. So, ang pinunta ko po dito is para ipakita po sa inyo yung mga places na gusto natin puntahan para yung mga kababayan natin na nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, di ba? Masilayan, matunghayan yung mga tanawin na nadadaanan nila dati. Hindi yung pupunahin nyo na, hindi mo malang pinakain si ano. Hindi po yun ang ano natin dito. So, kung pagkain lang din po ang pag-uusapan natin. Hindi ko po ginutom si Mr. Accountant, hindi ko po ginutom ang mga kapatid ko at nanay ko, pati mga kasama namin sa bahay. At nung pumunta rin po tayo sa Mamburao kay Mr. Engineer, lahat po yun sagot ko. Pagkain, pati yung outing namin sa beach, yung outing namin sa ilog, lahat po yun sagot ko. Pamasahe, lahat po yun. Kung wala po akong pinagastos sa kanila. Yun po yun. Tapos, yun, may mga nag-comment din, bakit daw
Canadian citizen daw ako. Bakit daw hindi daw ako, hindi ka ba nahihiya? Sabi sa akin, Canadian citizen ka, yung tsinelas mo wasak. Tapos yung damit mo parang pulubi. Nakakahiya ka, Canadian citizen ka pa naman. Dapat nakasuot ka ng formal pag pumupunta ka sa Okada, pag pumupunta ka kung saan. Dapat maayos ang suot mo. Ba, may nag-comment na ganun. Sabi ko, sa isip ko naman mga kainags, ano, hindi porke Canadian citizen na po ako, hindi na ako pwedeng magsuot ng mga pampulubing mga damit. O hindi na po ako pwedeng magsuot ng mga sira-sirang tsinelas. Hindi po. Marunong po akong tumingin or marunong po akong lumingon sa pinanggalingan ko. At saka isa pa po, sa totoo lang po, gusto ko pong magsuot ng mga ganong klaseng damit dito sa Pilipinas. Kasi nga po mainit. At saka pangalawa po, kaya ko po gusto kong magsuot ng ganon dito sa Pilipinas. Kasi po gusto ko pong balikan yung naging buhay ko dati. Kahit pansamantala lang, yung pagiging isang hampas lupa. Nung hindi pa ako nakakapag-abroad, nung hindi pa ako nakaka-graduate sa college. Yan, yung nagsisimula pa lang pong lumaki at abutin ang pangarap. Kasi po ganun po talaga ako, yung tsinelas ko butas-butas. Sino bang hindi nakaranas na na hindi butas ang tsinelas nung araw nung naglalakad? Siguro yung mga mayayaman lang, ano. Pero doon sa mga hihirap, mga hampas lupa, isang kahig, isang tuka, lasang asin, amoy pawis, amoy putok na katulad ko po, ay naranasan nila yan, yung butas ng tsinelas. Mangkulas, pabili nga ng tsinelas, butas na tuwak-wak. Diba mga kainags, ano? Okay na sana eh. Tapos syempre, yung damit mga kainags, ano, butas-butas ang damit. Diyan kami sanay mga kainags. Sabi ko nga sa inyo, kung ano man po yung narating namin ngayon sa buhay namin, willing po kaming magsuot ng butas-butas na damit kahit na gusgusing damit yan. Nung araw pa nga po, kung maniniwala kayo o ayaw nyo maniwala, no, yung short po namin, no, bata kami, butas din po ang puwet niyan. Nakaranas po kami niyan dahil nga sa sobrang kahirapan. O alam yung mga kabataan diyan na kasing edad ko o yung mga mas bata sa akin, mas matanda na sa akin. Sino ba nakaranas na butas ang puwet nung araw dahil sa sobrang kahirapan? Isa na po ako doon. Hindi ko po kinahihiya 'yun. 'Di ba? Kung bawal pong magsuot ng butas-butas na tsinelas or sirang tsinelas at hindi maayos na pananamit, di sana po hindi po kami pinapasok sa Okada or hindi po kami pinapasok kung saan man namin gustong pumuntang mall dito sa Pilipinas. So wala po akong dapat ikahiya. Proud pa nga po ako dahil nanggaling po ako sa ganyang klaseng sitwasyon ng buhay. Yan, di ba? Sanay po ako sa pagiging basura. Sabi nga ng mga ng mga mapagmataas sa buhay, di ba? Umalis ka sa harapan ko, basura ka! Yan. So yun, tapos meron pang ibang mga nag-comment na sinasabi na nakakaawa ka naman, Inags, wag kang maging kaawa-awa sa mga vlogs mo na nagsusuot ka ng tsinelas na wasak-wasak. Dapat bumili ka ng maayos na tsinelas. So yun na nga mga ka-Inags, ilang beses kong sinasabi sa inyo. Ang size po ng paa ko, size 12. So wala po akong makitang size 12. Dito sa Pilipinas, puro size 11. Ang dami ko na pong pinagtanungan. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko na rin pwedeng pakita pa sa vlog lahat yung mga ganong klase. Baka sabihin nyo na, paulit-ulit ka na pakita ng paghahanap ng tsinelas. So hindi po, kahit pumunta po ako sa Robinson, kailan lang, pumunta ako Robinson, dito, Robinson. Pumunta po kami ng SM Manila. Tapos nung pumunta ako sa Mindoro, may Robinson din doon. Wala po talagang size 12. Pero merong nag-comment, ba't daw hindi ako maghanap sa Lazada or sa Shopee, meron daw size 12 doon. Yun ang hindi ko po na-check. So yun po yung dahilan. Kaya hindi po ako, kaya winasa ko po yung tsinelas ko kasi po masikip sa paa ko eh. Nahihirapan mag-circulate yung dugo at nahihirapan po ako kasi masikip. Kaya ang ginawa ko po, winasa ko yun para lumuwag, nilagyan ko ng liston. So yun po yun. Teka muna, inom po muna akong tubig Pahinga ko muna yung bunganga ko, sandali lang po. Basta lang tayo mga kainis good vibes lang tayo peace lang tayo kumbaga sinasagot ko lang po yung mga tanong ninyo at hindi po ako galit sa inyo, tatatandaan nyo po yan hindi po ako nagpapasalamat po ako sa mga comment ninyo. Drink more water para ma-flush yung mga uric acid. So yun, tapos may nag-comment pa mga kainis sa pagiging kuripot ko raw, sa pagiging makasarili ko raw at hindi raw ako nag-share ng mga blessings ko. May nag-comment din na hindi ka lalapitan ng swerte kasi sa pagiging ganid mo.
Parang gano'n, gano'n ang sistema, no? Hindi ka nalalapitan ng mga biyaya niya kasi ganyan ang ugali mo. Wow, grabe. So sabi ko na lang sa isip ko, siguro hindi lang nila alam kung ano talaga yung tunay na nangyayari. Di ba? Hindi lang nila alam kung ano talaga yung nangyayari talaga sa totoong buhay, mga kainis. Kasi nga, sabi nga, hindi ko nga raw pinakain yung kapatid ko. Tumingin-tingin lang daw kami doon. Ayun na nga, hindi nyo po kasi nakita yung una bago kami pumunta ron sa vlog namin. So, yeah. So minsan po pag nakapanood po tayo ng mga videos na ganyan, syempre, pag hindi man natin nakita yung mga kailangan pang ipakita ng mga vlogger sa videos nila, minsan po siguro isipin na lang natin na baka kumain na yan bago pumunta sa Okada. Di ba? Ganun po yun. Pero syempre, hindi ko naman po kayo masisisi kasi yan po talaga yung nararamdaman ninyo, yan naman po talaga yung gusto nyo sabihin. So, ano ko po yan, nire-respeto ko po yan. At nagpapasalamat po ako, hindi po ako nagagalit sa inyo. Nagpapasalamat nga po ako sa inyo. Kasi actually, ayoko na nga sabihin to. So, total, nasabi ko na rin. Yun, kaya at least sana maliwanagan kayo mga kainags, ano? And one more thing mga kainags, ano? Vlogger po ako. Yan, siguro naman alam niyo po ang ibig sabihin ng vlogger. Hindi ko po ma-explain yan. So, gumagawa tayo ng content. It's all about the content. Good vibes. Sabi ko nga po sa inyo, don't take it seriously po. Yun lang po. Hindi ko po ma-explain no? Hindi ko po ma-explain. Pero yung iba po, alam nila yan. Vlogger ka, content creator. Iba-iba po kami ng mga niche ng mga content creator na mga napapanood nyo. Ako po, alam nyo na, masabi ko na kanina, puro kalokohan, katarantaduhan. Yun po yung gusto ko ipakita, ano? Hindi po yung magbigay ng pera, magpakain, yan. Sana po maintindihan ninyo. Pero inaamin ko, makunat ako, kuripot ako. Hindi masamang maging kuripot at makunat, mga kainags, ano? Diba? Sabi nga nila, gastos ka ng gastos, gastos dito, o libre dito, libre doon. Yabang-yabang ko, o dito, tapos bukas wala na akong pera, bukas tanga-tanga, o diba? Diba, ilalagay din natin sa lugar natin minsan. Siguro yung iba yung level ng kabuhayan nila. Diba? Gastos dito, gastos doon. Sila yun, mga kainags, eh. Hindi ako yun, eh. Ako kasi alam ko kung saan ako lulugar. At hindi po ako nahihiya na sabihin ko sa inyo na hanggang dito lang ang kaya ko. Hanggang dito lang ang kaya ko, hindi ko kaya doon. Hindi po ako katulad ng ibang mga napapanood nyo na gastos dito, gastos dyan, bili rito, bili roon, magagandang suot, magagandang damit. Hindi po, ako po, gusto ko pong balikan talaga yung kung sino ako dati. Gusto ko pong uling maranasan. Na-appreciate ko po kasi yun, yung mga ganong klaseng bagay, especially pag nandito po sa Pilipinas. So siguro naman, yung swerte na yun, mas marami pang swerteng darating sa akin at hindi po ako lalayo ng biyaya at swerte. Dahil wala po akong nilalamangang kapwa, wala po akong ninanakawan, wala po akong ginagalaw na pera ng iba. Wala po, hindi po ako nanlalamang sa kapwa. Kaya yun po importante, kaya siguro naman po yung mga swerte at mga magagandang biyaya ay lalapit pa po sa akin dahil patas po tayo lumaban. Mamaya mga kainags, pagdating ni Mr. Accountant, interviewin natin siya para mas maliwanagan kayo. Yan ang hinihintay natin mga kainags, naghintay ako ng rescue. So tol, wag na nating patagalin pa. So kasi kanina hindi na sana ako magba-vlog. Since wala tayong magawang vlog, nag-vlog na ako kasi sinagot ko yung mga question nila sa akin. Yung pagiging kuripot ko raw, sobrang rin pagiging kuripot ko, sabi nila. Tapos may mga nagsabi daw na hindi kita nililibre, pinapakain sa mga masasarap na restaurant. Tapos may mga nagsabi daw na ikaw raw yung laging gumagastos pagkasama kita. Yan. So kasi gusto ko na ring malaman nila, tol, gusto ko na ring malaman nila mula sa bibig mo kung ano ba talaga, kung totoo ba talaga yung kanilang mga opinion o hindi. Totoo ba na ikaw ang gumagastos pag magkasama tayo? Totoo, mahaba yung balahibo sa ilong. Kasi madalas yun nadidiligan. Yan. Wala tayong magagawa sa opinion nila kasi talagang sa wallet ko nang gagaling yung pera. Bihira. Nanggagaling yung kay Inags. Yan, lahat yun. Pero syempre yung mga dito sa akin, pero yung lahat ng ginagastos namin, yung mga kinakain niya, kanya yan. Lahat yan, kahit yung tubig na ininom niya, kanya yan sa labas. At yung tungkol naman sa pagkain sa Teka muna, baka sinasabi mo kasi yung tubig niya, tubig ko lang. Sige. Yung tubig natin, pambihira. Tubig yung
yung kinakain natin dito pag magkasama kita. Halos lahat sa kanya talaga. Pero siyempre, nahiya naman ako yung tubig ko. Siyempre ako nabibili niya. Ay, hindi mo binabawas sa ano ko yan? Hindi, akin yun siyempre. Pati yung bigas. Siyempre naman, kakaya naman sa'yo. Mas para namang walang-wala ako nun, di ba? Ikaw nagsabi, Pero hindi ako. halos lahat yung mga gulay, yung mga isda, pamasahe, naka-charge sa kanya yan. Milistahan ako. Sana ba yun? Huwag mo na pakita. Ayun. So yun, Nakalista yan. akala ko Lahat kasi, ng sentabo. Siyempre, accountant dapat honest tayo sa di ba? akala ko kasi yung tubig kinukuha niya na rin sa budget natin mga kainan. Kasi nagbibigay ako ng pera kay Mr. Accountant. So sabi ko sa kanya, bahala ka na dyan, lahat ng gastusin, ikaw na mag-budget. So, charge mo ba? Pwede ko pang ibawas. Wag na, na-charge mo na eh. So yun, tapos yun, ano pa, di ba? Tapos bakit daw hindi kita pinapakain sa masasarap na restaurant? Anong masasabi mo doon, Tol? Pasensya na po. Sawa na ako dun sa Ilocos. Madalas kasi akong pakainin ng bayo ko at ng asawa ko sa masarap na restaurant. Hindi, pero sa totoo lang, siyempre, pagkasama ko si Inags, naglalakad kami. Hindi po talaga ako masyadong nagkakain kasi pag nagkain po ako at sinumpong yung acid ko umangat, nawawala na ako niya, nawawala na yung panimbang ko. Kaya, natatahimik na ako. Tagal kong tinitiis yun, di ako masyadong makatayo. Kaya, kahit nga nung kumain kami ng kamote Q, ng turon, dun sa Mamburao. Bigla akong tumahimik nun kasi talagang tumaas yung wala yung panimbang ko, sumakit ang ulo ko. Yun yung isang ko, kaya hindi ako masyadong nagkakain ng kung ano-ano, lalo na kung may mantika. Kasi doon sa masarap na pagkain, hindi ako hiyang kasi alam mo naman mga mantikilya, mga cheese, mga mayonnaise, yon hindi ako. Kahit na yung kape po, ay nako po, hindi ko nga alam kung ano ang masarap sa kape. Kaya Yan, so yun mga kinags. nag-ano ako sa kape, yung matcha lang, pero after nung pag-inom ko ng isang tasang matcha, maniwala kayo, tahimik na naman ako, nakaganyan na naman ako niya, no? Naninimbang na naman ako. Yes. Kaya inaayawan ko talaga. Binanggit ko rin sa kanila kanina na sabi ko si Mr. Accountant, medyo merong dinaramdam na karamdaman po yan. Hindi yan basta pwedeng kumain-kain ng especially masasarap na pagkain. Yan. Kaya, pero lagi ko siyang niyayaya, kaya lang sabi niya, hindi ako pwede dyan. Ayoko yan kasi yung sikmura niya ay namimili po ng pagkain. Meron po kasi ako bato sa abdo. Yan, hindi ko alam kung ano ng status. Kaya mabilis mag-react. Ganon. So, yun po So, gusto ko po siyang pakainin sa kaya lang kasi sabi ko na sa inyo, ayoko nang banggitin pa sa mga vlogs na yung ganyan. Basta kung ano lang yung nakita nyo, yun ay po yun. At saka pag nagba-vlogs po ako, pag may mga sinasabi ako sa vlogs, don't take it seriously po. It's just for fun, it's just for the vlogs, it's just for the good vibes po. Yan, huwag niyo pong seryosohin yung mga sinasabi ko na. Sasabihin ko na, nako hindi na tayo kakain dito tol sa paamoy-amoy na lang tayo. It's just for the vlogs mga kainis. Vlogger po ako, vlogger. Tandaan niyo po yan. It's just for the fun. Yun. Katuwaan lang po. Katuwaan lang po. So yun. At saka... lalabas pa tayo ngayon? Ha? Teka muna. Ano Kain bang... tayo sa labas? Sige, saan mo gusto kumain? Wag na, meron dito eh. Hindi, meron dyan saging. Kunin mo yung saging, kainin natin. Ang bira. Kuha mo tol, yung saging. Dalawang kapira. Kunin mo na. Total, gusto mo kumain sa labas wag na tol. Masyadong mahal yung sa restaurant. Saging na lang. Lilipas din ang gutom natin. Yan. At saka siyempre pag nagkakaedad ka na, medyo bawas na talaga. Yan saging mga kainags, Yan tol, kainin mo na tol. Diba? Lilipas din ang gutom natin. At saka isipin na lang natin ito, masarap na pagkain. Diba? Yan. Bara tol, bira. Baka maasin ako. Ay, yari tayo. Okay na. Lokal ko, pabulot sa akin ng ang saging. Yun. So yun na mga kinis, peace lang tayo. Wala tayong away-away. Just for fun. Good vibes. At maraming salamat po. Papaalam na po kami. Hanggang sa muli po.